So what's up sa inyo mga kaibigan, and again nandito na naman si DJ May para sa isang panibagong vlog na kung saan pag-uusapan po natin yung isang strategy na madalas ginagamit ng mga content creators dito sa YouTube, which is yung video hook. So dito sa vlog na to guys, pag-uusapan po natin yung iba't ibang klase ng video hook na pwede yung gamitin dito sa YouTube para makuha nyo po yung atensyon ng mga viewers nyo. Number 1 is yung question hook. So dito guys, parang nagtatanong tayo dun sa intro natin. So bumubuo tayo ng curiosity sa utak ng mga viewers natin. And for example, ganito no. Alam mo ba kung bakit hindi ka nagbabiral dito sa YouTube? Or alam mo ba kung bakit hindi nagbabiral ang mga videos mo dito sa YouTube? So dahil sa ganitong approach, na-curious yung mga viewers natin at parang gusto nilang tapusin yung video para kahit papaano masagot natin yung mga katanungan nila. Number 2, shocking or surprising hook. So dun sa simula ng video nila guys, parang nagpapakita sila ng awareness or parang in shock yung statement nila. Like for example, 90% ng mga content creators dito sa YouTube ang nagpe-failed or nagki-quit. At dahil dito guys, parang nakakabuo po tayo ng urgency sa utak ng mga viewers natin na kung saan parang mas gugustuhin nila magstay hanggang dulo at alamin kung ano nga ba yung iba't ibang dahilan bakit 90% ng mga content creators nagpe-failed or nagki-quit sa YouTube. So guys, uulitin ko yung mga approach, yung mga hooks is pwede po natin gamitin sa mga niche or sa contents na meron tayo. But syempre ito is example lang ng mga hooks na ginagawa ko sa mga videos ko. Especially ako, nakapokus ako sa YouTube tips. Number 3 is yung tinatawag po natin na problem solution hook. So dito guys, gumagawa tayo ng problema doon sa vlog na alam natin na makaka-relate yung mga viewers natin. At dito, pinapangako natin na sasagutin natin siya sa bandang dulo ng video. So like for example, ganito. Kung nahihirapan ka sa views, may isang bagay ka na hindi ginagawa. So yung mga viewers natin, mag-iisip sila, ano kaya yung isang bagay na yon? Parang gusto kong malaman. So dahil dito, yung mga viewers natin, nakokot natin yung attention nila na magstay doon sa video para malaman yung isang bagay na yon. At dahil doon, masasagot din po natin yung katanungan nila or kung relate sila doon sa problema na ginawa natin doon sa vlog. Number 4 guys is yung tinatawag natin na relatable hook na kung saan common na nangyayari sa akin at sa inyo. Madali kayong makaka-relate doon sa nilalaman ng vlog na yon. So example guys, ganito. Kung estudyante ka at wala kang pera sa paggawa ng content, panoodin mo itong video na to. So sa tingin nyo guys, bakit ganun yung example na ibinahagi ko sa inyo doon sa relatable content? Okay? So dahil maraming estudyante ang sumusubok sa content creation nowadays, and let's be honest na yung mga estudyante ngayon is wala naman yung personal pa na pera or yung iba or karamihan is hindi pa talaga sila gumagawa ng sarili nilang pera. So that's why nagkakaroon sila ng interest na paano ba kami pwede kumita ng sarili namin dito sa social media. At dahil doon, pinipilit nila na tapusin yung video para kahit paano guys is magkaroon sila ng information paano ba sila pwede magsimula at kumita sa social media or dito sa YouTube. So that's why doon sa relatable hook, dapat talaga guys, yung example na gagawin nyo doon sa intro ng video nyo is makaka-relate po talaga yung karamihan. Number 5 is yung tinatawag po natin na story hook. So yung approach natin sa simula ng video, pagka story hook po yung ating i-apply sa ating video, magsisimula po syempre no, sa background natin, sa storya natin, based experience natin. So example ganito. 3 taon nang nakakalipas, kagaya nyo rin ako na nahihirapan sa YouTube at meron din akong 0 subscribers. So dahil dito guys, tatatak sa utak ng mga audience natin na, uy, si DJ May katulad din pala natin nung una na nahihirapan din. Hindi naman pala agad-agad yung growth niya dito sa YouTube. So parang gusto kong panoorin, gusto kong mapakinggan yung gusto niya sabihin sa vlog na to para kahit papano magkaroon kami ng motivation or para ganahan kami sa pag-upload ng videos. Ang kagandahan lang din po pala guys, pagka story hook ang gagamitin natin, lalo na po kung meron na kayong napatunayan dito sa social media, nagpapakita kayo ng iba't ibang pruweba na legit yung growth na nangyayari sa inyo dito, is talagang tatapusin po nila yung istorya nyo. So ang tendency, kung tatapusin nila yon, mas i-recommend dito sa mga audience na relate sa ganong klaseng topic. Number 6 is yung tinatawag po natin na bold claim hook. Sa simula pa lang ng video guys, dapat confident na tayo. Okay, so mostly ng mga statement na ipinapahayag ng mga content creators sa ganitong klaseng hook is talagang pinapanindigan nila. Like for example, ganito guys, no? Hindi nyo kailangan ng mamahaling camera para magsimula dito sa YouTube. So para sa akin guys, kung ako yung makakarinig nun as a new YouTuber, so parang magkakaroon ako ng interest lalo na wala pa naman akong budget, wala pa naman akong pera para makabili ng magandang quality camera dito sa YouTube. So ako,
magkakaroon ako ng interest doon sa vlog na papanoorin ko kasi parang nakuha niya yung attention ko and at the same time makaka-relate ako sa kanya lalo na kung nagsimula lang din siya sa mga camera sa cellphone or let's just say gumagamit lang din siya ng phone for vlogging. So maganda din to guys yung bold claim hook para talagang makuha agad natin yung attention ng mga viewers natin. Lalo na po kung talagang papanindigan nyo or naranasan nyo talaga yung ganong pangyayari sa buhay nyo. Like for example, maganda na yung camera nyo ngayon and nagsimula lang din kayo sa phone camera. So mas gaganahan yung mga viewers nyo na manood doon sa istorya na ibabahagi nyo and at the same time talagang magpo-focus sila. So paano nyo naabot yung mga bagay na naabot nyo ngayon? Number 7, teaser hook. So dito guys sa teaser hook, parang ipinaparamdam po natin sa mga viewers or audience natin na meron silang information na malalaman sa dulo ng video. So example ganito, sa dulo po ng video na to meron akong ibabahagi sa inyo na sikreto ko kaya umangat ako dito sa YouTube. So kung ikaw ang makakarinig nun or makakapanood nun sa isang content creator, ano yung mararamdaman mo? Still curiosity guys. Okay, so number 1, curiosity po talaga ang nagiging dahilan. That's why may nanonood sa atin. That's why may tumatapos na mga videos natin dito sa YouTube dahil nga doon sa information na gustong malaman ng mga audience at viewers natin. So doon sa teaser hook, magiging effective siya and dapat po talaga i-share nyo yung sikreto nyo kasi baka mamaya i-clickbait nyo lang sila or madismaya lang sila sa inyo. So ang tendency, pwedeng maging positive or negative yung epekto niyan. Depende po doon sa approach na gagawin nyo. So pagdating sa teaser hook guys, dapat po talaga sabihin nyo kung ano yung sikreto na yon. Okay, so depende po yan doon sa niche na gagawin natin or depende doon sa niche na meron tayo kung paano natin i-apply yung teaser hook. Number 8 is yung visual hook. Ito guys, karamihan ng content creators dito sa YouTube, ganito yung ginagawa nila. Parang nagpapakita sila ng small footage or let's just say mga screenshot ng resulta ng kanilang mga growth or let's just say kung ilan yung subscribers na nakuha nila doon sa video na yon, magkano yung kinita nila doon sa nag-iisang video na yon. So nagpapakita po sila ng pruweba doon sa simula ng video para tumatak ito sa mga audience nila. So ang tendency guys, iisipin ng audience, paano niya kaya naabot yung ganong kalaking sahod? Paano niya kaya naabot yung 1,000 subscribers sa loob lamang ng isang buwan? Paano niya kaya naabot yung 100,000 subscribers in 3 months? So yan yung bumubuo or curiosity na pumapasok sa utak ng mga viewers natin kung magpapakita tayo ng pruweba sa kanila. And again guys, depende po ito doon sa niche na meron kayo. Kasi sa akin guys, yung example na binabahagi ko po sa inyo is yung mga hooks na ginagawa ko kasi YouTube tips tayo. And para sa akin guys, itong visual hook, isa po ito sa pinaka-effective na paraan para po mapag-stay nyo yung audience nyo in the first 5 to 10 seconds ng video. Kasi nagpapakita po kayo ng solid proof. At dahil dito yung viewers na yun, parang gusto nilang malaman kung ano yung nangyari, ano yung naging journey nyo, bakit kayo napunta sa ganong sitwasyon. Number 9 is challenge hook. Simula ng mga video natin guys, parang magbabahagi po tayo ng isang eksperimento or challenge na ginawa natin as a content creator. So parang ganito guys. For 7 days, in-apply ko to sa mga videos ko at ganito yung nangyari. Kung ikaw yung isang viewer ko na nakarinig or nakapanood nung ganong statement mula sa akin, okay, tapos sinamahan pa natin na combination with the visual hook. So nagpakita po tayo ng pruweba kung anong nangyari after natin i-apply ito ng 7 days sa mga videos natin and good results siya. So ang tendency talagang mahuhook ka din kasi parang interested ka paano ko naabot yon, ano yung mga bagay na ginawa ko, ano yung settings na inayos ko, ano yung mga bagay na in-apply ko sa mga videos ko, bakit nagkaganon yung resulta, sobrang ganda. So dahil sa ganitong pamamaraan guys, nag-i-stay yung mga viewers natin talaga hanggang tapusin nila yung video. And guys, disclaimer, uulitin ko, yung gamit po ng hooks para makuha natin yung attention ng mga viewers natin. But syempre, nakadepende pa rin po sa kalidad ng editing nyo, sa ganda ng explanation nyo doon sa vlog, yung nilalaman ng content kung talagang mapag-i-stay nyo sila. Hindi porke na-hook natin yung mga viewers natin, bandang kalagitnaan ng video, tatama rin na po tayo. Parang wala na masyadong laman yung gitna ng video kasi ito yung nagiging reason that's why umaalis agad yung viewer. After natin silang bigyan ng hook, hindi na tayo nag-e-effort sa pag-i-edit ng kalagitnaan ng videos hanggang dulo. So dapat po talaga guys, gawin natin yung best natin na maging kalidad, informative, dapat may value or entertainment value yung buong vlogs natin pagka pinanood nila. So yung number 10 guys, I think ito na po yung pinakahuli. Ito po yung tinatawag natin na authority hook. So dito guys, ipapakita nyo po yung credibility sa mga bagay na ginawa nyo dito sa social media or dito sa YouTube. So parang ganito po yung example guys. After posting 100 YouTube videos,
ito ang mga natutunan ko. Para sa akin guys, itong authority hook, isa sa pinaka-epektibong paraan para kahit papaano mapakita natin yung kredibilidad natin dito sa YouTube. Kasi ginawa natin yung bagay na yon, talagang pinanindigan natin. Like for example, nag-post ka ng 100 videos in 3 months, tapos pinakita mo kung ano yung nangyari, so talagang may growth naman na nangyari sa channel mo. Kasi para sa akin guys, ang unang tinitignan ng mga viewers natin dito sa YouTube is yung structure ng channel natin, kung ano ba yung nangyayari sa channel natin, umaangat ba talaga? Kasi kung ako yung tipo ng content creator, nakikita ko na wala namang channel growth yung tao na yon, tapos nagbibigay siya ng advice, parang magdadalawang isip din ako kung maniniwala ba ako sa kanya o hindi. Tapos yung advice na binibigay niya sa channel is parang wala namang kasiguraduhan, so kumbaga may masabi lang doon sa vlog. Or let's just say, wala talaga siyang any credible information na binabahagi doon sa vlog na meron siya. Kaya para sa akin, yung authority hook, isang bagay po ito na talagang magpapatibay nung paniniwala ng mga viewers natin doon sa vlog na ginagawa natin daily dito sa social media. And para kahit papaano, yung trust level po nila magstay sa atin. And kung sa tingin nyo guys, marami po kayong natutunan sa vlog natin na for today, don't forget to subscribe my channel, DJMA, for more videos like this. And guys, hindi rin po natin kakalimutan shoutout yung ating mga solid viewers na nag-aabang ng vlogs natin daily. And mega love shoutout din po pala sa ating mga exclusive members na nagpa-member last month and this month. Ayan, so mega love shoutout po pala sa inyo at maraming salamat po. Bilang perks guys, ipineplex po natin sila Brendo Power Video at meron po silang tinatawag na monthly community post na kung saan ipinopost po natin sila monthly sa ating community para mas makilala po sila ng ating viewers at audience. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin po kayo sa vlog natin for today, meron akong iiwan na isang video dito sa end screen at isang playlist na makakatulong sa inyo as a new content creator dito sa YouTube. So yun lang naman guys, maraming salamat po sa panonood and God bless po sa ating lahat.